Kapag nasa tamang panahon na para maging masaya ka, umasa kang ang tadhana na mismo ang maglalapit sa'yo sa isang taong magpapahalaga at magbibigay kulay sa mundo mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang gabing di na naman ako makatulog. At sa gabing ito, nakita ko na naman ang lahat. Mula sa simula hanggang sa matapos si Eddie sa ginagawa niya pinapanood ko lang siya. At habang pinagmamasdan ko siya, nakakaramdam ako ng kakaiba. Sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko at pinagpapawisan ako ng sobra. Tapos, para bang natutuyo ang lalamunan ko. Kaya naman nung matapos na si Eddie sa ginagawa niya, ayun, mabilis na siyang nakatulog kaagad. Ako naman, nagpalipas lang ng mga oras. Hindi kasi ako makatulog kakaisip dun sa nakita ko sa pangalawang pagkakataon. Naguguluhan na ang isip ko. Di ko na maunawaan ang nararamdaman ko. Basta sobrang magulo. Kaya ito dahil hindi ako makatulog, lumabas ako ng silid para uminom ng tubig. Kaya lang, habang kumukuha ako ng tubig, bigla na lang may humawak sa balikat ko. Gagi talaga. Parang sasabog ang puso ko sa takot at kaba. At paglingon ko, si Aling Yoli lang pala. Napahawak talaga ako sa dibdib ko sa sobrang takot. At si Aling Yoli, iinom din daw ng tubig. At ayun, bumalik na ulit ako sa kwarto namin ni Eddie. Pagkahiga ako sa kama ko, nakatingin lang ako kay Eddie. At hindi ko na alam kung paano ako nakatulog. Basta nakatulog na lang din talaga ako. At ito, nang magising ako, tanghali na. Bumangon ako kaagad at lumabas na ako ng silid. At aba, si Eddie, nagluluto sa kusina. Uy, Francis, gising ka na pala? Ang haba ng tulog mo . Oo nga, Eddie. Sobrang haba ng tulog ko. Ikaw ba? Anong oras ka nagising? Maaga ako nagising, Francis. At saka sabi ni Aling Yoli, nakita ka daw niya dito kagabi sa kusina. Oo, Eddie. Lumabas ako kasi uminom ako ng tubig. Okay. Kakagising mo lang ba nun, Francis? O hindi ka pa natutulog? Hala, mukhang may gustong malaman si Eddie sa oras ng pagtulog ko. Marahil iniisip niya na nakikita ko yung ginagawa niya. Pero nakikita ko naman talaga. Eddie, pagkahiga ako nakatulog ako kaagad. Nagising lang ako nung uminom ako ng tubig. Bakit mo natanong? Wala naman, Francis. Magpo ka na dito at kakain na tayo ng tanghalian. Siguro ang gustong malaman ni Eddie, kung nakikita ko siya na naglalaro sa dilim, kapag nalaman niyo na nakikita ko siya, siguradong
di na niya uulitin yun. Hindi pwede yun. Gusto ko na nakikita siya sa gabi. Habang naglalaro ng lato-lato. Kain na, Francis. Ako ang nag-init niyan. At saka, anong plano mo ngayong araw? Wala pa. Ikaw ba? Anong plano mo, Eddie? Lalabas sana ako kasama ka. Kaya lang, makulimlim. Baka mamaya maulanan lang tayo. Kaya, dito na lang tayo sa dormitoryo. Ganun ba, Eddie? Tama yan, wag na tayong lumabas. Kasi baka mamaya umulan ng malakas. At eto na nga, habang kumakain kami, nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Pero si Eddie, parang masaya pa. Eddie, bakit parang ang saya mo? Wala naman, Francis. May naalala lang ako. Kasi alam mo, nung bata pa ako, lagi ako naliligo sa ulan. Tapos, naglalaro ako sa mga kanal. Madami kasing mga maliliit na isda sa mga kanal doon sa amin. Ang saya naman nun, Eddie. Kasi ako, nung bata pa ako, di ako pinapalabas ni mama kapag umuulan. Baka daw galisin ako. Alo, bakit ka naman gagalisin, Francis? Kung gusto mo, maligo tayo sa ulan eh. Ano, tara. Maligo tayo para maranasan mo. Sige, Eddie. Gusto kong maranasan ng pagligo sa ulan. Kaya ito, nung makakain kami ni Eddie ng tanghalian, lumabas na kami kaagad sa dormitoryo. Tapos ito, ang sarap sa pakiramdam habang nagpapakabasa ka sa ulan. Nandito kami sa gitna ng daan at dito kami nagpapaulan. At habang nagpapaulan kami ni Eddie, nakita ko siyang nakatingin sa akin habang nakangiti. Bakit, Eddie? Tanong ko. Wala lang, Francis. Kamusta ang experience? Eddie, sobrang saya. Wika ko. Yung kasi talagang nararamdaman ko sa bawat patak ng ulan na dumadampi sa katawan ko. Habang napakalakas ng ulan, hinahanap ko ang dalawang bata. Wala kasi sila sa kanilang silid. At nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang mga eksenang madalas kong makita sa mga batang nanirahan dito sa dormitoryo. Nagpapaulan ng dalawang bata na naghahabulan pa. Nakakatuwang pagmasdan at tila ba katulad din ng mga dumaang tumira sa bahay na ito. Katulad din ng kapalarang pinagtagpo sa lumang dormitoryo. Kahit ako ay naguguluhan din kung bakit tila ba may lihim ang lumang dormitoryo na to. Napakahiwaga ng mga nangyayari at tila ba kapag pumasok ka dito ay pagtatagpuin kayo ng tadhana mo. Kagaya ng dalawang batang ito, hindi nila napapansin na habang tumatagal sila dito ay nabubuo na ng husto ang pag-iibig ang sana ay umabot hanggang dulo. Napakaganda nilang pagmasdan. Napapangiti na lang ako dahil sa kanilang matatamis na mga ngiti
na hindi mapagkunwari.